tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan na araw-araw tayo'y lumakad kasama ng Diyos. But we cannot walk with the Lord without talking with the Lord. Aanuhin mo ang kasama mong isang tao sa paglalakbay kung hindi mo naman siya kinakausap. Isang ibig sabihin, kapag hindi mo kinakausap ang isang tao, hindi mo siya mahal, hindi mo siya kaibigan, hindi mo siya gusto. Kung talagang mahal natin ang Diyos, kailangan na lumakad tayong kasama niya at kausapin natin siya. Pero pagkatapos natin kinausap ang Diyos, naway matuto din naman tayong makinig sa Kanya. Hindi lang naman tayo ang nakikiusap sa Panginoon, kung hindi, pati ang ating Panginoong Hesus, kinakausap tayo. Walang relasyon, walang ugnayan ang nananatili at nagpapatuloy kung hindi nag-uusap at nakikinig ang bawat isa. Kaya naman sa mga pagkakataon na kung saan nanatili tayong bingi sa salita ng Diyos, sa mga pagkakataon din na kung saan nakalimutan natin na manatiling naglalakad at makisama sa ating Panginoon. Sa mga pagkakataon na mas pinili pa natin magkasala kaysa sa mahalin natin ang Diyos. Hilingin natin muli ang Kanyang awa at pagpapatawad para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkulang, ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga loobing tapat at maasahan. Sa kagandang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop,
pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain. Ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa. Sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig." Sinabi pa ng Diyos, "Ito ang magiging palatandaan ng walang hagang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa inyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak na iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan, sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahayag, sa Siyon o Poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Alleluia, 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 alleluia.
Espiritu ang bumubuhay ang salita mo, may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea, sakop ni Filipo. Samantalang siya'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo. Tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang malagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. There are 3 very important questions that we need to answer in order for us to be fulfilled, happy, and blessed in our life. The first one is, who is God? The second question is, who are you? The third question is, why are you here? Tatlong tanong na dapat malinaw sa atin para maging mabuti, masaya, at ganap ang ating pamumuhay araw-araw. First, you must know who is God because if not, you will worship anything. Remember that. Kapag hindi mo alam kung sino ang tunay na Diyos, kahit sino, kahit ano, sasambahin mo. Di po ba? May napanood po akong isang interview ng isang babae. Sa kasawiyang palad po, siya'y isang bayarang babae. Gumagawa po siya ng mga malalaswang palabas. Sa madaling sabi, siya po ay isang porn star. Napansin po nitong nag-i-interview sa kanya, itong babae may suot na krus sa kanyang leeg, isang kwintas. Kaya tanong po na nag-i-interview sa kanya, sa tingin mo ba kagustuhan ng Diyos na gumawa ka ng mga malalaswang palabas? Alam niyo po kung anong sagot nitong babae? Very confident pa siya habang hinahawakan niya yung krus niya. Sabi niya, oo, kagustuhan ito ng Diyos. Nabigla po itong nag-i-interview sa kanya. Muling nagtanong po itong nag-i-interview. Sabi niya, bakit naman kagustuhan ng Diyos na maghubad ka sa harap ng kamera? Alam niyo po kung ano sagot nitong babae? Sabi niya, kasi mahal ako ng Diyos. Kahit naman ano ang gagawin ko, nauunawaan ng Diyos, naiintindihan ng Diyos, patatawarin ako ng Panginoon. Hindi naman po mali yung sagot ng babae, hindi po ba? Hindi naman po mali yung kanyang paniniwala. Pero kulang yung kanyang pagkilala sa Diyos. Amen? Ano po ang sabi sa Biblia? Mababasa niyo po sa sulat ni San Pedro ito. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His face is against those who do evil.
Kapag hindi mo talaga kilala ang Diyos, gagawa ka ng sariling Diyos-Diyosan mo. Kaya nga po sa Ebanghelyo, narinig naman natin, tinatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino ba ako para sa inyo? Who do you say I am? Mahalaga din po na sagutin natin ito. Dahil kung hindi mo kilala kung sino si Kristo, ang demonyo ang iyong susundan. Ang masama ang iyong paniniwalaan. May ibang tao, para sa kanila, ang Diyos ay maawain. God is merciful. Totoo naman po ito Hindi po ba? Pero nakakapagtaka. Nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang pagkakasala. May nag-cheat sa kanyang asawa, pero linggo-linggo naman na nagsisimba. Merong nag-aabuso sa kanyang katawan, pero napakaraming mga santo at poon sa kanyang altar. Merong kaya niyang mandugas sa kanyang kapwa, pero makikita mo, nagro-rosaryo siya o sinasabit niyang kanyang rosaryo sa kanyang sasakyan. Sinasabi nila, patatawarin naman ako ng Diyos. Okay lang naman. Ang nakakalimutan ng mga taong ito, ang Diyos ay hustisya din. Amen? Yes, God is merciful, but do not forget, God is also just. Hindi ibig sabihin, kapag pinatawad ka na ng Diyos, ay hindi mo na babayaran o mararanasan ang epekto ng iyong mga kasalanan. Ganyan ang mundo. Merong cause and effect. Gumawa ka ng masama, makakaranas ka ng masama. Kung alam mo na mahal ka ng Diyos, bakit mo pa lolokohin ang Panginoon at ang mga ibang tao na mahal naman ng Diyos? Kung alam mo na naging napakabuti ng Panginoon sa Diyos, dapat paglingkuran mo siya ng mabuti. Dapat purihin mo siya ng mabuti. May epekto sa buhay natin ang ating paniniwala at pagkilala sa Diyos. Kaya dapat mas alamin mo pa ang Diyos. At nag-uumpisa ang ating pagkilala sa Kanya sa pagbabasa ng Biblia. Hindi mo masasabi na talagang kilala mo ang Diyos kung hindi ka nagbabasa at nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Ignorance of the Bible is ignorance of Christ and God. You must know who God is so that you can worship alone God. Not anybody, not anything. Amen? But second question, you need to know who you are. Because if not, you will become somebody that you do not want. Kapag hindi mo alam kung sino ka, pwede kang diktahan ng kahit sino. Di po ba? Kahit nasabihan ka na, chismosa ka daw, mandaraya ka, mahina ang iyong ulo, magiging okay lang sa'yo, hindi ka apektado. Kung kilala mo ang sarili mo, kung malinaw sa iyo ang iyong pagkatao, hindi magiging magulo ang buhay mo. Amen? Pero para malaman natin kung sino ba talaga tayo, walang tanungin ang iyong sarili. Tanungin mo unang-una ang Diyos. Dahil ang Panginoon, siyang may gawa sa iyo. Ano po ang sabi ni Jesus dito kay San Pedro? Ang pag-iisip mo ay sa tao, hindi sa Diyos. Para sinasabi niya na, hindi ka lang tao. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya sana naman, bilang mga anak ng Diyos, mag-isip tayo parang mga anak ng Diyos. Para bang ikaw ay nakapagtapos sa isang exclusive school. Pero parang pag nag-iisip ka, parang hindi ka naman nag-aral. Di po ba nakakalungkot yun? Hindi po tayo tao lang. Tayo'y anak ng Diyos. Sa unang pagbasa, ginawang katipan o kapartner ng Diyos ang tao. Nakakapagtaka po ito. Bakit? Kasi ang partnership ay nangyayari po sa dalawang magkapantay na partido. Pero hindi magkamukha ang Diyos at ang tao.
Dahil ang Diyos ay malakas, banal, ang tao, mahina, at makasalanan. Hindi po ba? Pero kahit na magkaiba ang dalawa, gumawa pa rin ng tipan o ng covenant ang Diyos sa tao. Ibig sabihin, tinuturing ng Diyos ang tao bilang kapantay niya. Wow! Nakakabigla po yun, nakakamangha po yun. Hindi po ba? Tingnan nyo, ginawa ng Diyos ito, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kahit na nagkamali ang tao, mabuti at maganda pa rin ang tingin niya sa atin. Tandaan mo kapatid, yung unang salita na lumabas sa bibig ng Diyos, nung nakita niya ang tao, ano? Very good. Hindi nakakalimutan yon ng Diyos. Pero tayo, dahil sa ating pagkakasala, nakakalimutan natin na dapat tayo ay very good. Amen? Kaya nga po, dapat palagi nating pinapaalala yan sa ating sarili At kung ikaw man ay nalulungkot, nawawalan na ng pag-asa, ulit-ulitin mo, sabihin, tandaan mo, yan dapat ang iyong dasal. Say, I am very good, I am a child of God, I am loved by the Lord. Third and last, if you do not know why you are here, you will just waste your time and energy. Ang mga taong may kahulugan sa buhay, hindi po ba, sila yung mga taong masaya at may gana. Isang dahilan yan, bakit merong mga taong nadidepress minsan? Ay dahil hindi nila alam, bakit ba sila nabubuhay? Meron po at maraming mga misis, iniiwan nila yung mga mister nila. Bakit? Kasi itong mga lalaki, wala naman direksyon sa kanilang buhay. Ang kanilang filosofiya, ang kanilang paniniwala, bahala na. Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi mo naman tinutulungan ang iyong sarili? Amen? Kapatid, kapag hindi malinaw sa iyo ang iyong dahilan, ang iyong buhay, wala yang pupuntahan. As the saying goes, if you do not know where you are going, you will end up somewhere that you don't like. Makakayanan mo din ang lahat ng bigat ng buhay, basta't may kahulugan ka lang. Hindi po ba? Remember, a man who has a why can bear anyhow. Kaya nga po, sabi ni Jesus, makakayanan niya ang lahat ng hirap ng krus, ng kalbaryo, pamamahiya ng ibang tao dahil alam niya ang dahilan bakit pinadala siya ng Diyos Ama dito sa mundo. Isa pong paraan para makuha tayo ng demonyo, tandaan niyo po ito, ay sa pamamagitan ng pagkalito. The devil will always confuse us so that we may forget our divine purpose. Kaya tignan niyo po kung anong ginagawa ng masama ng demonyo. Binubusog niya ang iyong laman para mabingi ka na sa tawag ng iyong espiritu o ng iyong kaluluwa. My dear friends, I invite you today, please go down deep in your soul. Your soul is a part of the Spirit of God and discover God's divine purpose planted in you. Sometimes, our purpose is in our pain. Ulitin ko po yun. Our purpose is in our pain. Ang dahilan ng buhay mo, nandyan na sa iyong paghihirap na nararanasan mo. May dahilan palagi. Bakit binigyan ka ng bigat at pagsubok ng Diyos? Yan ang iyong paniwalaan. Sabihin mo, may dahilan bakit binigyan ako ng sakit ng Diyos. May dahilan bakit ako hinahayaan na maghirap, magkautang ng Diyos. May dahilan bakit hinahayaan ng Diyos na labanan ako ng aking anak. May dahilan bakit kinuha agad ng Diyos ang aking minamahal. There is always a purpose for the difficulties and challenges that we are facing in our life. Huwag mong tatakasan yan. Huwag kang masyadong padidepress dyan. Hanapin mo, himayin mo. Ano ba ang kagustuhan ng Diyos habang nandyan ka sa bigat at hirap ng buhay mo? Yakapin mo yan. Huwag mong tatakasan. Dahil pagkatapos yan, meron namang gantimpala at dyan mo lang mararanasan ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya
Mga kapatid, sa banal na misang ito, magdasal po tayo. Sana masagot natin at maging malinaw sa atin ang tatlong tanong na ito. Who is God? Who are you? Why are you here? Kapag nakita mo ang sagot sa mga tanong na ito, wag mo sana silang kalimutan. Gamitin mo silang gabay sa iyong paglalakbay hanggang marating mo ang buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo na may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ang kanyang awa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw bilang pakikisa sa pagdurusa ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naabibigatan at nahihirapan sa pagpasa ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga kanya-kanyang personal na kahilingan. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalupdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang. Ay kami rin namang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo,
kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo laging manabig na pagsaluhan. Ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alam ko po na napakaraming yung mga tanong sa Diyos. Panginoon, paano ako makakabayad sa utang? Panginoon, anong gagawin ko dito sa aking asawa para magbago siya? Panginoon, kailan kaya ako gagaling sa aking sakit? Panginoon, bakit mo agad kinuha ang aking minamahal? At marami pang iba. Pero kapatid, kung gusto niyo pong magkaroon ng kasagutan, yung iyong mga problema, unahin niyo munang tanungin at sagutin itong tatlong mahalagang tanong. Una, sino ang Diyos? Pangalawa, sino ka ba? At pangatlo, bakit ka nandirito? Yan ang mas mahalaga at unang-unang tanong na dapat nating sagutin. Magiging gabay sa ating paglalakbay. Kapag malinaw sa iyo ang tatlong yan, magiging ganap, magiging masaya, at magiging mas banal ang iyong pamumuhay. So my dear friends, I invite you today to spend some time to reflect on these 3 questions. Napakalalim po, pero napakahalaga ng tatlong tanong na yan. Di po ba? At hindi pwedeng pagmadaliin. Kaya nga, buong buhay natin dapat pabalik-balik tayo sa tatlong tanong na yan. Dapat palagi nating sinasagot. Who is God? Who am I? And why am I here? Ang sagot sa tatlong tanong na yan ay magsisilbing liwanag mo sa dilim ng iyong paglalakbay sa buhay na ito. Ang sagot sa tatlong yan ay magiging lakas mo kapag ikaw na ay nanghihina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.